si Senator Gatchalian ay hindi raw kumporme na i-live stream talaga yung mga pagdinig na isinasagawa ng independent panel sa usapin ng flood control at iba pang mga kontrobersiya na iniimbestigahan. Sa halip daw ay isa sa publiko yung transcript na lamang. Meron din iba hong mga panukala hinggil dyan. Alamin natin ang pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Hindi komporme si Senator Sherwin Gatchalian na i-livestream ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Inanunsyo sa pagdinig ng Senado kahapon ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes na simula sa susunod na linggo, iba-broadcast o isa sa publiko na ang mga hearing ng komisyon. Git ng senador, isa sa pinangangambahan ay posibleng maging trial by publicity ang ikinakasang investigasyon. Sa halipaan niya na isa publiko ang pagdinig, mas mainam na ilabas na lamang ang transcript ng sinagawang hearing para mabatid pa rin ito ng publiko. To be honest, I would prefer na wag i-live stream kasi nga iba ang tao pag may public na no? Mga commissioners to, tao rin sila at kung meron ng public na nanonood, baka mag-iba na yung demeanor or yung approach, baka maging trial by publicity at that time. So, but yan ang naging decision. So, let's see kung anong takbo. I would suggest na keep it closed pa rin yung hearing. Tapos every after hearing, maglabas silang ng transcript. So, yung public na susundan. Pero iba kasi kung may camera Iba ang ugali ng tao, iba yung nagiging asta mo, iba yung nagiging yung paano mo i-project yung sarili mo. Yun ang kinakatakutan ko. Pero tingnan natin. Samantala, nagbabala naman si Gatchalian na ingatan ng mga dokumentong posibleng naglalaman ng mga ebidensya sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno matapos sumasunog ang isang tanggapan ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City. Anya, kahit na mayroong testimonya, mababaliwala ito kung wala namang sumusuporta na dokumento. Sabi naman na wala raw documents na nadamay, pero we have to be very cautious, no? Dahil mga sindikato to at yung mga dokumento lang ang ebidensya natin laban dito sa mga corrupt officials. Kahit na may testimony, kung wala namang mapapatunayan through documents, mahirapan tayo to prosecute. So I think ICI and also yung mga government agencies should secure the documents immediately kasi nakikita natin baka isabotahe tayo. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights, hinggil sa panukalang permanenteng pagtatatag ng Independent People's Commission, ipinaliwanag ni Department of Public Works and Highways Assistant Secretary Melody Villar na ang nasunog na gusali ay ang tanggapan ng DPWH Region 4B. Ayon sa kanya, dito'y sinasagawa ang pagsusuri sa mga materyales gaya ng semento at bakal. Samantala, binanggit ni Reyes na base sa naging pahayag ng dating Department of Public Works and Highways Bulacan Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez, mayroong 1% voucher sa naturang testing office ng tanggapan. Dahil dito, sinabi ni Senate Justice and Human Rights Committee Chairperson Kiko Pangilinan na maaring kabilang din sa mga nasunog ang mga dokumentong may kaugnayan sa nasabing 1% voucher. As per testimony of witness Bryce Hernandez, there is 1% for the testing office of the DPWH. Per voucher is 1%. Thank you. So the 1% documentation is gone. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.